Maraming nag-reach out mga palangga at ibubukelya nila sa tamang panahon ang karumal-dumal, ang kahayupan na ginagawa ni Lisa. 'Di ba? Ang pananakit niya sa mga empleyado niya, ang pag-uutos niya bilang bagman, okay, pangungulekta, alright? May mga witnesses po 'yan. Okay? Maraming nagko-comment sa inyo dyan na, oh, bakit ang tagal-tagal naman ng magsalita ni ganito, ni ganyan. Kahit man ako ay naiinip din. But I believe, lahat ng bagay ay nasa tamang panahon. At tayo, di ba? Tayo, kayo dyan, na nanonood, na patuloy na sumusuporta sa ating mga in-expose dito, tayo talaga actually ang unang humarap sa labang ito. Diba? Without you, without me, hindi malalaman ng taong bayan kung gaano ka Jejemon si Lisa Smugs. Okay? Marami po siyang mga dinuraan, sinakal. Ayan, ang daming testimonian yan eh. Buhay na testimonian. Nandyan si Attorney Glenn Chong. Diba? Ngayon, for sure nanonood yung mga nakipag-usap sa akin na matataas na tao na dating kabahagi ng iba't ibang administrasyon. Mas matapang kayo kung tutuusin sa akin, kasi you have the power, you have the money, you have the machinery, everything. Ako lang tsaka ito mga palangga ko wala man akong pera, wala man akong armas, wala lahat, wala akong goons. Wala lahat, just my alindog. Just the alindog, 'di ba? Yun lang. Anyway, and regarding naman kay Senator Amy, kay Amy Marcos, tapos na ang ating paglugit sa kanya. Ngayon, ang message ko sa kanya ngayong bagong taon, pasabugin mo na yan, Senator Amy. Malay nyo, may hawak din pala si Senator Amy na pulburon video. Hindi lang isa, dalawa, tatlong may hawak niyang palangga. Hindi lang, I'm telling you, hindi lang isa tao, dalawang tao, tatlong tao, kaya maraming may hawak ng alas. Ikaw, Senator Amy, Agosto pa lang, nag-uusap na tayo galing mismo sa iyong bibig na ang sister-in-law mo ang insecure sa'yo at may control ng mga bagay-bagay. Na itsapwera ka nga, may mga pagkakataon na humingi ka ng nag-request ka ng aeroplano o helicopter pala para sa iyong charity. Pero hinarang ng hinayupak mong sister-in-law. Ang nakikita natin dyan, nakikita ko dyan, Senator Amy, kung talagang hindi ka makasarili, kung talagang gusto mong i-redeem ang pangalan ng tatay mo, bigyan kita ng unsolicited advice. Okay? Gusto mong i-redeem ang pangalan ng tatay mo, jipain mo yung iyong sister-in-law. Dahil inaagawan ka ng eksena in the first place. Bakit ba na iupo yan si Kuting? Maliban sa pakikipagtulungan ng Smartmatic, yung kapatid mong pulboronic. Dahil sa pangalan niyong Marcos. At sino ang namamayagpag ngayon? Araneta ang nakikinabang. Araneta at Romualdez. 'Di ba? Kasi wala naman ako naririnig ng mga Marcos na like sa Edralin part na umiepal ngayon. May narinig ba kayo yung mga mga Ilocanong Edralin Marcos, yung pang from father niya, yung mga kapatid ni Marcos Sr. o kung sino pa man mga kamag-anak na, I don't know, nakalimutan ko na kailan kapatid niya. Walang epal. When I say epal, walang sangkot sa mga anomalya. Walang nagkakamkam on the side of the Edralin. Ang mga nangangamkam talaga, yung Araneta, yan yung tapik, Senator Amy. Tapik yan. That's Tagalog, di ba? Tapik. Oh. Ngayon, kung pababayaan mo to, Senator Amy, nababuyin ni Lisa, dahil alam mo in the first place na ang kapatid mo ay under desaya. May mga pagkakataon, Senator Amy, na sinabi mo, na gusto mong bigyan ng, inutusan mo si Bonget
nabigyan ng pera si Lisa. Nung this is before yung pagka-presidente ng kapatid mo. Campaign ito between 2016 to 2022, itong mga panahon na ito, na gusto mong bigyan ng pera si Lisa para papuntahin sa New York at mag-enjoy na lang, di ba? Kasi nabubwisit ka sa pagmumukha niya dahil lahat pinakikialaman niya. So this time, 2024, pasabugin mo na para sa taong bayan. Why? Lulubog ka kasama ng mga anak mo. Okay? Kung may ambisyon pa ang anak mo, si Matthew, di ba? So na-meet ko yan. Na-meet ko ang mga anak ni Senator Amy nung kasal nung anak niya, isang Michael. Yung Michael noong 2017. I don't know, yung Michael mukhang tahimik naman. So kung tutuusin, ako personally, wala namang problema actually sa akin. Kung lahat Marcos, lahat Araneta, lahat Romualdez, ang mga nakaupo, kung tama ang ginagawa nila. O Maharlika, lahat na nakaupo, Maharlika, De Los Santos, Guevara, 'di ba? Wala ako, I don't care. As long as gumagawa ang mga ito ng tama para sa bayan. Imagine mo, lahat yan Romualdez, Marcos, pero booming ang ating ekonomiya. Walang pulburon, walang ang crime, hindi ganun kalala. Ang mga tao maganda ang buhay nila. So I don't care. Pero ikaw, Senator Amy, inaagawan ka ng eksena, 'di ba? Kaya nga nagbalik loob yung iba na sinuportahan kayo kasi ang tinignan ng mga tao kung bakit, at ang tinignan ko rin kung bakit sinuportahan ko ang Marcos, yung magagandang ginawa ng ama mo, yung magaganda lang. Which is totoo naman na napapakinabangan ng taong bayan hanggang ngayon, yung mga infrastructures. Ano bang infrastructure ngayon na pinakikinabangan ninyo? Ang pangako ng kapatid mo, Senator Amy, na milyong-milyong bahay, 1 milyon kada taon. Ang putang ina, 2 taon na. Tanggalin na yung kapatid mo, ibukelya mo na. Ilan? 1 milyong pagnanakaw, araw-araw, o mahigit pa. Yan ang tinupad niya, milyong-milyong pagnanakaw nila ni Lisa. Dahil kinukonsinti niya. Kung gusto mong hindi ka malubog, which is lubog-lubog na kayo ngayon, ang pangalang Marcos. And that's the truth. You can see that on social media. Nakita nyo yung mga comment ng tao, sukang-suka na sila. Kung gusto mo, sabi ko nga paulit-ulit ko, i-booking mo na ang kapatid mo, ikaw mismo magtumayo sa witness stand kung kinakailangan na ang kapatid mo ay hindi fit sa pagiging presidente dahil ang nagpapatakbo ngayon ay ang isang ahas na si Lisa. Ikaw, Senator Amy, ang isa sa matibay na saksi dahil nakasama mo ang kapatid mo. Sinama mo pa yan sa pelikula ninyo ni Daryl Yap na si Kuting ay what, party-party lang. Nabudol kami, so i-ready mo yung sarili mo. The moment na niready mo ang sarili mo, then iitsapwera namin si Marcos Jr. mo, si Kuting, at ang mga Araneta. Hayaan mo na lang ba na binababoy ng Sister E na umiepal na pinakinabangan ang Marcos na pangalan, yung pangalan ninyo. Ito'y topic lang tong bruhang ito. 'Di ba? Galing sa kahirapan, kung kani-kanino lang hingi ng pera, nagpapaaral sa kanya, wala namang masama doon kung may nagbibigay sa yung pagpapaaral. Pero itong hinayupak na sister-in-law mo na ulaga, okay? Inaagawan kayo ng eksena. Gusto ko ikaw ang umeksena. Paano eksena? Gusto namin i-booking mo para sa taong bayan, then gawin nyo yung tama. Kung may chance pa. Kung may chance ka pa. Kaso I don't think may chance ka pa, day. Diba? Gigil na ang taong bayan. Sobrang gigil na sa inyo. Kaya dapat pasabugin mo na ng bonggang-bongga yan. Kasi tignan nyo, yung impact na ginagawa ni Lisa ng Araneta, na lahat ng mga Araneta, mga kapatid yan, nandyan. Lalo ni kapatid na si Martin, na sumira ng buhay ni Maricel Soriano, na si Martin Araneta ang nagturo kung paano magpulboronic si Maricel Soriano. Hindi naman taguyan sa showbiz chika. Yan, andyan. Lahat namamayagpag, lahat kumukubra sila ng pera. Ikaw, Amy Marcos,
sayang ang suporta ko sa'yo kung hindi mo, sayang actually lahat, kung hindi mo ibubukela yung sister-in-law mong bigaon. Okay? Ngayon, actually marami kong nababasa dyan kahit in the past na wala na rin silang tiwala sa'yo, Senator Amy. Pero babalik lang ang support. I believe babalik ang suporta ng taong bayan sa'yo, Senator Amy. Not for Marcos Jr. Murado na yan. Dahil tamad yan eh. Alam mo naman yung kapatid mo eh. Tamad, pulburon. Babalik. Kasi magkakaiba naman tayo eh. May mga individuality tayo. Hindi naman lahat ng magkakapatid pareho. Diba? May mga nag-aaway-aaway na kapatid. So kung i-redeem mo ang pangalan ng tatay mo na sinasabi mo, pangalan, in what? Hindi yun na-redeem actually yung pangalan ng tatay mo sa ginagawa ni Lisa Smugs. Lalong nilubog ni Lisa at ni Bongbong Marcos Jr. puting ang pangalan ninyo sa burak. Lubog na lubog. Kaya kumilos ka na. Now na. Okay? Bonggahan mo na yan dahil ikaw ang number 1 na biktima dito. Kung may pang-ambisyon ka pa, kung gusto mo pa mag-re-election, well, 2025 is coming. Kapag binukelya mo si Lisa at sumumpa ka at sabihin mo sa taong bayan na ang kapatid mo ay incompetent, hindi siya ang nagpapatakbo sa Pilipinas, then we will love you again. Doon kita mamahalin pag kaya mong gawin yan. I will support you all the way hanggang sa huling hininga ko. Kung sasabihin mo sa taong bayan ang totoo, na ang kapatid mo mag-resign na dapat kasi incompetent at hindi siya ang nagpapatakbo sa bayan kaya nagkakaletse-letse ang Pilipinas ngayon.